Nasa barko ako nang mangyari ang revolusyon. Sa barko na kung saan puno ng militar. Ako'y nakasakay sa barko ng militar na sa kadahilan ng pagdating ko ng Maynila, ako'y naiwan ng aking barko papuntang Cuba. Di ko lubos maisip sa mismong mga kamag-anak ko ang magpapanta sa aking buhay. Noong July 6, 1892 nang pauwi na sina Rizal at Lucia sa Pilipinas, nakitaan sila ng isang pamphlet na ayon sa General Governor ay anti-friar bill. Ang aklat na iyon ay may pamagat na Pobres Frailes sa wikang Kastila, Poor Friars naman sa wikang Ingles. At sila ay dinampot papuntang Fort Santiago. Sila ay nagtagal ng... You have to stay for us for 3 days for inspection. Pagkalipas ng 3 araw, si Rizal at Luciana ay sunundo ng kanilang 3 kasamahan. Buenos dias, senyor. Ano ang inyong layunin at kayo ay naparito? Naparito kami upang sunduin si Dr. Ulimanti. Halina't kayo ay pumariti. Si Rizal ay nasa isang silid na may hawak na panulat sa kamay upang sulatan ang kanyang kaibigan na si Blumentritt. Ayon sa sulat, "My friend, yesterday Governor General Despole's decree contained my deportation to one of the South Islands in the Philippines, which is Dapitan to be exact. A few days from now, I will be on board a steamer sailing like a lily pad who knows nothing of his destination. What awaits me there, I do not have a clue. I hope it will do me good and produce me memories that I will happily take it with me to my final hours." Maligayang pagdating sa kapitan. Padre, siya nga pala si Dr. Jose Lozano. Ang kota ng awit at kasalukuyan ng simbahan. Nakasanay ka rin dahil alas 6 pa lang ng gabi ay nagsasarado na ang mga bahay dito. Ayon sa sulat ng Gobernador General, binigyan ka ng kalayaan na mamili ng iyong matitirahan. Maaari ka sa kombinensya or sa kumbento. Sa kumbento, hindi ko pinanihintulutan ang isang filibustero na matili sa ating tahanan. Reforma? Anong reforma ang pinagsasabi mo? Hindi ako nag-aral upang maging duwag, Kapitan. Sa hukom ko pa ba gagawin ang aking pinaglalabang mga reforma? Bumalik ako dahil nandito ang totoong laban.
At sa panahon din niya sa dapitan, nakilala si Josephine Bracken. Si Josephine Bracken ay isang Irish na babae na pinaniniwalaang ang natawag ni Dr. Jose Rizal na asawa at kanyang pagkakasalan dahil sa kanyang sulat sa kanyang ina na si Teodora Alonzo Mercado na naglalahad ng kanyang pagpapaalam sa kanyang ina na si Josephine ay kanyang kinaibigan at kanyang nais na pagkasalan. Sila ay nagkakilala noong pumunta si Josephine Bracken sa dapitan upang ipagamot ang kanyang ama na kilala bilang si Fumer at si Audrey Obak naman ang umalalay sa kanila papunta sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Noong gumaling na ang ama ni Josephine, umuwi ito at nagpaiwan siya sa dapitan at doon nagsimulang lumalim ang pagkilala ni Dr. Jose Rizal at Josephine Bracken na naging simula na rin ang kanilang pag-iibigan. Ako si Dr. Jose Rizal na siyang manunulat ng El Filibusterismo at No Limitangere na siyang nagtanggol sa karapatan ng Pilipino laban sa Kastila. Aking pinamumunuan ang kasaganahan sa dapitan. Ako ay nakapagpatayo ng infrastruktura tulad ng ospital, eskwelahan, at pinalago ang agrikultura sa dapitan. Ngayon, masasabi kong ito'y sapat na para sa akin.